Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So ngayon ang ating pag-uusapan ay tungkol sa gaganaping peace rally bukas sa Quirino Grandstand sa may Luneta. So ang gaganaping rally na yan ay ang religious rally na gaganapin ng Iglesia ni Cristo. So alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo ay nagpakita ng kanilang suporta sa Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte at saka kay VP Inday Sara. So, maraming mga vloggers ang nagla-live na ngayon simula kaninang umaga na marami na mga tao na nandun at may sinasabi sila na napakaraming members ng Iglesia ni Cristo ang galing sa Visayas at saka sa Mindanao. Visayas. So, ang gagawin nilang rally ay peace rally. Sana ay walang mga sakuna or walang mga problema na mangyayari. Sana pabayaan lang sila ng gobyerno na magpakita sa kanilang rally kung talagang peace rally or kapayapaan yun. So kung ano man ang kahinatnan nun, syempre ay para pa rin yun sa bayan nating Pilipinas. Kasi nga marami na mga pangyayari na hindi talaga maganda, so kailangan magkaroon ng panalangin, magkaroon ng peace rally at sana lang suportahan ng ating ibang mga kababayan kahit hindi man tayo Iglesia ni Cristo ay suportahan natin sila. Kasi kung may magandang mangyayari dyan ay tayong lahat naman buong Pilipinas ang makakaranas, hindi lang sila, hindi lang po grupo nila. Kasi ang problema natin sa Pilipinas, kapag iisang grupo lang ang sumusuporta, yung iba ay nag-aantay na lang. Nag-aantay na lang sila na may mangyayaring maganda. Kung may mangyayaring maganda, okay, salamat. Kami ay magkakaroon ng makikinabang kami. Pag may mangyaring masama or hindi maganda, hugas kamay. Kasi yan ang problema ng mga Pilipino kasi hindi tayo nagkakaisa. May nagkakaisang konti lang pero mas marami yung hindi nakikiisa. Kumbaga nagaantay lang, parang hugas kamay, parang wala lang kung ano ang mangyari. Yung kantang ke sira-sira. Whatever will be kung ano. So, ang atin dito na sumusuporta sila kasi papalapit na yung election, isa pa rin yan na mangyayari ay talagang napakaraming mangyayari na hindi maganda. So alam natin na ang political stability ng bansa ay hindi siya gaano maganda. So suportahan natin yung mga tao na gusto ng good governance para magkaroon tayo ng kapayapaan at hindi naggaanong mahirap, hindi maghihirap na masyado ang Pilipinas kasi alam naman natin ngayon na maraming nangyayari, patayan doon, patayan dito, mga batang nawawala, mga persons na nawawala. Tapos kung makikita natin yung mga news halos araw-araw na may binabaril ng harap-harapan, may ninanakawan ng harap-harapan. So kailangan talaga ng pagbabago. At isa pa, ang bansang Pilipinas ay sobrang napakahirap na sa ngayon. Kung mayroong mga budget, may mga pondo, may mga pera, hindi lahat nagkakaroon, hindi lahat nabibigyan. Kumbaga, iilan lang. So, dapat yan ang mga bagay na baguhin ng ating mga politiko at sa pamagitan ng mga tao, ikaw, ako, meron tayong pakinabang, meron tayong pakialam sa ating bansa dahil wala na tayong ibang bansa kundi ang Pilipinas lang talaga. So, dapat nating mahalin dahil yun ay bansa natin. Kahit na nasa ibang bansa tayo, ay uuwi pa rin tayo. Kahit na citizen ka na sa isang bansa, ay uuwi ka pa rin dahil ang Pilipinas ang nag-iisang bansa mo na matatawag mong sayo or akin or atin. So, bukas lahat tayo ay manalangin na sana magkaroon ng kapayapaan, na sana walang mga problemang darating, yung mga taong may gustong gumawa ng hindi maganda ay pigilan nawa ng Panginoon para magkaroon ng kapayapaan at matutuloy yung peace rally. At yung mga leaders natin sa Pilipinas, yung mga pulis, mga sundalo, kung sino-sino pa kayo dyan, sana ay
pagbigyan niyo kasi alam niyo naman kung ano ang nangyayari sa ating bansa. So, may mga politiko na pupunta do'n, may mga lalo na yung mga kandidato, siyempre ang tinatawag nilang, minorya, ang tinatawag nilang oposisyon. At saka yung mga members, kahit nga hindi iglesia, yung ibang mga relihiyon ay pwede namang sumama kung ikaw ay mayroong pakialam sa bansa. Kung wala kang pakialam, so wala tayong magagawa kung anong gagawin niyo. So ngayon, tingnan natin na konti kung ano ang kalagayan na doon sa Lunita Park, sa Quirino Grandstand as of this moment. Kasi maraming nagla-live talaga sa mga kaganapan doon. So, ito ang ipapakita ko sa inyo, maikli lang. So, ito kung makikita, ilalagay ko to dito sa video. Kung makikita natin, marami ng naghahakot ng tubig. Handang-handa na sila. May mga assign na kung sino ang mga dapat nandyan sa area na yan. May mga nagdo-donate na, may mga nagdadala ng mga pagkain, reserba para bukas. So, talagang todo suporta ang mga tao na gusto ng kapayapaan. Ang daming tubig, grabe, as in. At sabi ng isang vlogger na si Pambansang Loyalista, maraming mga tao na ang nagsidatingan. Sinasabi niya, meron daw 4 na barko puno ng miyembro ng Iglesia ni Cristo na papunta na sa grandstand. Ayan. So kung malalaking barko yan, maraming tao. Tinatansya nila na baka aabot daw ng 500,000. Baka lang hindi tayo sigurado dyan. So, at antabayan na natin kung ano ang mga mangyayari bukas at ipag-pray natin na sana ay mapayapa ang lahat. So, yung iba sa kanila ay doon na natulog, may mga tent na sila, nagtayo sila ng tent at yung iba nag-enjoy, nagkakanta-kantahan sila. So, bukas talaga maghanda na yung mga papunta ng Maynila dahil may mga road na sarado. Manila Road Closures Traffic Rerouting for Iglesia ni Cristo Rally on January 13, 2025. Bukas na po yon ng 5 p.m. Yun ang kanilang schedule sa talagang pangmalakasan. Pero natin alam kasi alaman na natin ang mga surprises hindi natin alam yun. So yun lang po, magsisimula yung traffic pala ng 4 a.m. mamaya. Yun. At saka baka matatapos din siya sa gabi, syempre. O baka uuwiin sila. Alang namin hindi uuwi. So ang kanilang purpose sa kanilang rally ay peace on earth. At saka, no to impeachment. So, merong malaking impact talaga ang Iglesia ni Cristo sa larangan ng politika. So, hindi lang ang Iglesia at saka na yung Roman Catholic. Yung ibang mga religious groups, mga relihiyon, ay lang sila. Kumbaga, chill lang. So, yun lang po. Maraming salamat at bye-bye! Spent all my